Well, opinion niya yan. Basta kami naman kung ano ang required ng auditing agency, we have to comply. Pangalingan niyo po yung naging post na ito na ganito yung proseso dyan po sa Kongreso ni Saspo, Congressman. Actually, di, basta baka ma-misquote na naman ako. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Mukhang hindi masagot nga ni Congressman Dalipe itong mga tanong ni Rogando Sasot patungkol sa extraordinary fund, kung saan nga ba nila ito ginagastos. At ayun nga, kaya Congressman Dalipe ay handa naman sila umano na magpa-audit. Open book naman sila umano. Yun nga lang, walang individual kasi ang requirement lang umano ng COA ay kabuuan. So sila umano kung ano lang yung requirement ng COA, so yun ang kanilang ibibigay. Samantala ang taong bayan ay humihingi nga mga kababayan ng resibo, patunay kung saan nila ginagastos itong extraordinary fund. Kasi tandaan po natin na hinalungkat po nila itong confidential fund ng Office of the Vice President. Ngayon mga kababayan po natin, dahil sa kanilang paghahalungkat ay nabulabog nga sila dahil sa extraordinary fund. Kumbaga, sila ay ang sipag nila, mga kababayan po natin, maghalungkat ng CIF, ng Office of the Vice President at ng Department of Education, dahil nakita po natin yung kanilang pagsisingle out. Yun pala, sila ay may tinatagong sikreto. So itong classified fund at extraordinary expenses na hindi alam ng taong bayan kung saan nila ginagastos ang pera, saan napupunta, kung sa bulsa nga ba talaga or naitutulong sa mga distrito na sakop nila, mga kababayan po natin. Kaya nga naman sa interview dito sa SME9 News ay tinanong itong si Congressman Dalipe patungkol sa extraordinary fund, at dito siya nahihirapan at mukhang nautal ito at hindi agad masagot, dahil mukhang nahihirapan siya kung paano niya ipapaliwanag. Kasi lumalabas kasi ngayon mga kababayan po natin na itong si Congressman Dalipe na miyembro nga ng House Majority Leader ay mukhang siya ang napag-atasan na sumagot sa mga katanungan at sa ilang interview patungkol sa hamon nga ni Pangulong Digong na mag-open book umano itong si Martin Romualdez, samantala si Martin Romualdez ay pabiyahe-biyahe lamang kasama si Pangulong Marcos at hindi sinasagot ang mga tanong. At tila ba nagbingi-bingian na lang ito mga kababayan po natin, at dumidepensa naman ang mga troll na kung makikita po natin itong mga fake account ay iisa lang yung kanilang birthday at kung kailan na create ang kanilang account. So napakarami po mga kababayan po natin. Minsan nakikita natin sa comment section na dinadagsa tayo. So napakarami pala ng fake account. So posible kaya dito ginagamit itong extraordinary expenses. So malay natin kasi wala naman silang maipakitang resibo na patunay kung saan nga ba ginagastos itong extraordinary fund. Ang House of Representatives po ay handa na magpa-audit, and as always, sinabi ko na rin po ito a few days ago na yung House of Representatives is not exempt from any audit procedure being done by COA. Wala pong exemption ang House of Representatives. In fact, kung anong kailangan na paperwork o anong kailangan reports kailangan isubmit sa Commission on Audit, House of Representatives handa po magpa-audit. Sabi rin po ni dating Presidente Duterte, galing din po siya dyan sa House. Once upon a time ay naging congressman. So pag-usapin daw po sa pondo ay hindi raw po siya mapaiikutan o kumbaga alam niyo yung proseso. Ano po ang tugon dito, sir, ng 19th Congress? Well, wala naman tayong ginagawang mali o masama. Yung sagot ko doon is kung ano i-require ng auditing agency, in this case Commission on Audit, yun po ang i-comply natin. So wala naman tayong hindi kino-comply na reporting as mandated by auditing procedure. So yun po yung sagot ng House of Representatives. So ewan ko kung ano po yung sinasabi ng ating dating Pangulo, pero kung ano ang required, again, kung ano po ang i-require ng Commission on Audit sa ating House of Representatives, ay magko-comply po ang House of Representatives. So, yun nga mga kababayan po natin, talagang nagko-comply naman sila at wala sila umanong disallowances. Kasi kabuang kasi yan mga kababayan po natin,
kabuuang report ang ino-audit ng COA diyan sa Kamara, sa House of Representatives. At ang pinipresenta lang na dokumento kasama sa summary nga ng mga congressman ay itong ano lang, perma lang. At yun nga lang, kung saan nila ginastos ay hindi natin alam kasi wala silang individual audit. Basta may perma lang, may paliwanag kung saan nila ginastos, pero wala talagang official receipt, mga kababayan po natin. Buti pa nga itong mga maliliit na company, talagang kailangan mo mag-issue ng official receipt kung ikaw ay kanilang empleyado. So kung ano man ang iyong ginastos na kailangan ma-reinforce na binigyan ka ng pera, kailangan may official receipt ka. So dito sa House of Representatives, mga kababayan po natin, abay napakaluwag pala. Sana may mga ganitong company din na talagang kahit wala kang ibinigay na resibo, pinirmahan mo lang, sinabi mo na binigay mo sa kay ganito, binigay mo kay ganito, ayos na, So kung saan ang gobyerno po natin dapat lalong maghihigpit, pero sila pa ang nakakaluwag. Kasi kung tutuusin, sila rin kasi yung gumagawa ng batas. So ang batas na ginagawa nila ay nagiging pabor sa kanila, mga kababayan po natin. Which is tayo ay pinaikot-ikot lang, ang galing nila magsalita, pero wala silang naipapakitang resibo kung saan nila ginagastos. So sa interview na ito, mga kababayan po natin, marami pa tayong madidiscover na mukhang paulit-ulit lang ang sagot na sinasabi niya lang kung ano lang yung requirement ng COA, yun lang umano ang kanilang pinapakita. Hindi ino-audit ang Congress. You have never heard of a red flag hoisted in the premises or in the territory of Congress. Not once, not twice, not at all. Maghanap kayo ng isang red flag, and despite or in spite of the strict accounting rules, Congress cannot be penetrated. Kasi raw, ang buhay ng auditing office, yung sweldo nila, yung funds nila sa ilalim ng yung funds ng General Auditing Office is controlled by Congress. Ano po ang tugon niyo dito, sir? Again, kasi we have to follow audit procedures. Hindi naman po ang Kongreso ang gumagawa ng audit procedures. Ang gumagawa po niyan ang Commission on Audit. So kung ano ang hingin ng Commission on Audit, kung anong dokumento, kung ano pong report ang kailangan namin isubmit sa Commission on Audit, sinasubmit po ng House of Representatives. Again, hindi po ang gumagawa ng guidelines or policies or any regulation for audit, hindi po ang House of Representatives ang gumagawa niyan. It is the Commission on Audit who will require such. And as always, the House of Representatives will just comply whatever the Commission on Audit will require the House of Representatives. So malinaw po, mga kababayan po natin, at talagang may sabuatan nga dito sa House of Representatives at sa COA. Kasi unang-una, mga kababayan po natin, ang COA naman pala ay hindi din nila nire-required, yun ang natutunan natin dito. Hindi naman nila nire-required ang individual audit para sa mga congressman, at hindi sila mahigpit pagdating sa pondo ng extraordinary expenses. Kumbaga, perma lang, paliwanag kung saan ginastos. So yun lang talaga. Tapos ang parang kinukumbay na lang ito, tapos yun ang pag-audit na lang, mga kababayan po natin. So malinaw na talagang may takot itong COA para sa paggawa o paghigpit, pagbusisi ng audit dito sa House of Representatives. Tama nga sinabi ni Pangulong Digong na ni minsan wala pang na-red flag o nakitaan ng disallowances diyan sa House of Representatives. Paano naman kasi, mga kababayan po natin, makitaan ng disallowances o hindi tugma na resibo or sobra yung paggastos sa kanilang pondo? Kasi estimate na nila . For example, may 5 milyon sila. So talagang ilalagay nila 5 milyon binigay sa ayuda, binigay sa ganito, dinagdag sa ganitong project. So yun lang. So talagang wala kang makitang disallowances o anomalya sa kanilang resibo. So talagang perfect ang kakalabasan ng audit, mga kababayan po natin. Kasi wala naman silang official receipt at walang pangalan kung kanino pala ibinigay. So tama itong si Pangulong Digong na talagang walang ma-red flag dyan sa House of Representatives. So napakalinis pala ang corruption dyan sa Kongreso. So sana ang mga kababayan po natin na talagang mga nakaupo dyan, so maging tapat din. Kasi kung talagang kurakot, punong-puno pala yung bulsa nila.
Imagine mo, 5 milyon umano yung nakukuha nila kada taon. Malinis yan. At walang audit by COA yan. Signature lang. Tapos na. At siguro hindi lang ako at mga iba pang public officials. Kaso lang nga, yun nga, kung ang tanong, mayroon bang batas tungkol sa lifestyle check? Wala. Actually, nung tinanong yan during the budget briefing, yung isang resource person ang nagsabi na walang batas siya at hindi nila ini-implement yon dahil baka gamitin lang daw ng mga kalaban sa politika na wala namang basehan. So, again, ako wala akong problema sa lifestyle check and I think so with other government officials. Influencer, vlogger na si Sas Rogando Sasot. I-quote ko lang at gusto ko ring kunin yung pahayag ninyo ukol dito. I-quote ko lang yung kanyang pinaka-recent post. Papaano ang liquidation ng budget ng bawat senador at congressman? Liquidation by certification. Hindi kailangang magpresenta ng resibo at masusing auditing ng bawat senador at congressman para sa kanilang MOOE. Certification lang ng bawat senador at congressman ang kailangan para sabihing ang milyong-milyong binibigay sa kanila, isa-isa ay ginagamit nga sa MOOE, yung maintenance and other operating expenses. Kaya sa auditing, ang makikita mo lang ay ang certification ng senador at congressman at hindi ang detalye, resibo at meticulous auditing kung ginamit nga ba sa wasto at hindi waldas ang paggastos nila sa pera ng taong bayan. Kahit gastusin pa yan ng senador at congressman sa shopping, sugal, prostitute at iba pang kawaldasan, ang mananaig ay ang certification nila na ginamit nila ang pera ng taong bayan sa MOOE. Walang makakabusisi sa tunay na pinagamitan nila dahil nga classified ito. No? Ito yung recent post lang din ni Sas Rogando Sasot. Ano pong masasabi nyo dito, Majo? Well, opinion niya yan. Basta kami naman kung anong ang require ng auditing agency, we have to comply. Kaya nga sabi ko kanina, hindi kami... Ang ganda ng palusot niya ng mga kababayan po natin. Opinion niya yan. So which is hindi po opinion yan ni Sas Rogando Sasot. Yan po ang katotohanan na talagang nangyayari sa pag-audit ng COA sa pundo na galing sa extraordinary expenses na walang mabusising inventaryo o walang mabusising pag-audit. Basta't may certification lang, perma lang, tapos napakalinis, pasok sa bulsa. 'Di ba? So, kung tutusin, hindi yun opinion. Yun talaga ang totoo. Kaya hindi niya lang masagot ng tama, hindi niya lang may paliwanag ng tama, mga kababayan po natin. Kaya ang sinabi niya na lang ay opinion, tapos ibabalik niya na naman doon na kung ano o mano ang nire-required ng COA, yon ang kanilang pinoprovide. So napakalinaw po mga kababayan po natin na hindi talaga nasasagot ni Congressman Dalipe itong mga katanungan mula kay Pangulong Digong at kay Sas Rogando Sasot, mga kababayan po natin. So ang kanyang sagot ay paulit-ulit lang. May exempted sa any audit requirement na hinihingi sa amin. So may exempted nga, di ba? Extraordinary expenses exempted sa resibo, mga kababayan po natin. Napakalinis talaga. Ng auditing agency, ng Commission on Audit. Kung anong reportorial requirements ang kailangan gawin ng House of Representatives or ng Kongreso, we have to abide by it. Kasi hindi naman yung reporting ginagawa natin ngayon lang 19th Congress. Even before 18th Congress, 17th Congress at ilang pang mga kongreso na kalipas ay nobody is exempted from that. So walang Congress or at any given point in time ay exempted. So kung ano yung nire-require nung Commission on Audit even before and until now, I can say we are compliant by it. So, pinasisinungalingan niyo po yung naging post na ito na ganito yung proseso dyan po sa Kongreso ni Sas po, Congressman? Actually, basta baka ma-misquote na naman ako. Basta yung sa amin, kung ano ang require ng Commission on Audit. So, di ba mga kababayan po natin, hindi niya masagot ng tama, hindi niya masabing hindi ito ang proseso, hindi niya masabing ito ang proseso. So, takot siya nga na mamiskot siya o mano, mga kababayan po natin.
Ang sagot niya lang is stick to the point lang siya. Na umano'y kung ano lang ang nire-required ng COA, yun lang ang kanilang pinoprovide. So napakalinaw po mga kababayan po natin na talagang aminado itong si Congressman Dalipe na hindi dumadaan sa matinding proseso at checking ang pundo na nakukuha nila. Basta't may certification lang, may perma, yun lang ang binibigay nila sa COA ng kababayan po natin. So halatang may sabuatan nga itong Commission on Audit at ang House of Representatives pagdating sa pag-audit ng pondo mula sa pera ng taong bayan. So kawawa na naman ang mga Pilipino, tibang-tiba itong mga kurakot na nakaupo sa pwesto diyan sa Kongreso, maliban na lang sa iba na talagang tapat at tunay na nagsiservisyo sa ating mga Pilipino. So yung mga kurakot diyan, yung nagpapataba ng kanilang bulsa, abay tibang-tiba talaga mga kababayan po natin. Kasi parang ano ito failure sa pagsagot at sa pagpapaliwanag itong si Congressman Dalipe. Yan po yung ating nakikita sa ilang katanungan na nai-relay sa kanya nitong mga host nga na si MG ng SME9 News, mga kababayan po natin.